Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming daan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw ang katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw ang aming buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagkakilala na ang iyong anak para sa amin na buhay talaga, kami naway maging kasalo niya, pakundangan sa pag-ibig ng Espiritong kanyang padala, sapagkat siya ang tagapamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat nasubasub siya at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig. Tugon sa kanya. Tumindig ka't pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo noon kung ano ang dapat mong gawin. Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sino man. Tumindig si Saulo at idinala ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya. Pumunta ka sa kalye matuwid, sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo, sabi ng Panginoon. Siya'y nananalangin ngayon sa isang pangitain. Nakita ka niya, pumasok sa kinaroroon niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng mga tumatawag sa inyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka sapagkat hinirang ko siya
upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin, alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay, nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo ay ilang araw nakasama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos, wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Alleluia, 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 Alleluia. Ang sino mang kumakain sa katawang aking hain ay nananahan sa akin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong mabibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit
Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Patuloy nating sinusundan sa Ebanghelyo natin ngayon ang aral ni Jesus tungkol sa tinapay ng buhay o pagkaing nagbibigay buhay. Matatagpuan ito sa ika-6 na kabanata, chapter 6 ng Ebanghelyo ni San Juan. Kaya itong buong linggo na ito, yan ang sinusundan natin. Yung mahabang aral ni Jesus tungkol sa tinapay ng buhay. Chapter 6 ng Gospel of St. John. Pwede nating balikan sa mga bahay natin kapag binuklat natin yung Bible natin. At yung bahagi ng Ebanghelyo natin ngayon, palalim ng palalim. Yung pagtuturo ni Jesus tungkol sa tinapay ng buhay. Sabi niya, ang ipapakain niya sa atin, sarili niyang laman. At ang ipaiinom niya sa atin ay sarili niyang dugo. At pag kinain natin kanyang laman at ininom ang kanyang dugo, magkakaroon tayo ng buhay. At siguro yung mga Hudyo, nakausap ni Jesus, napapakamot ng ulo. Kasi nga, paano ipapakain ni Jesus sarili niyang laman at ipapainom sarili niyang dugo? Hindi naman siya tupa o anumang hayop na pwedeng kainin, na kinakatay natin para maging pagkain natin. Ito si Jesus na isang tao. Paano niyang ipapakain kanyang laman, ipapainom kanyang dugo? At isa pa, yung laman at dugo, yan ay bahagi ng hayop na ipinagbabawal kainin. Yung laman dito tumutukoy sa bahagi ng hayop na merong taba. Yung taba, hindi kinakain ng mga Hudyo. Kasi sa lumang tipan, pinagbawal ng Diyos kainin yung taba ng hayop. Bakit? Kasi naniniwala sila nasa taba yung buhay ng isang hayop, ng isang nilalang. Kaya sagrado yung taba. Kaya hindi pwedeng kainin. Yung sinabi ni Jesus na ibibigay ko ang aking laman bilang pagkain, ang tinutukoy niyang bahagi, yung laman na merong taba. At ikalawa, yung dugo, pinapainom niya, yung dugo, pinagbabawal din na kainin kasi nga bukod sa taba, yung dugo, pinaniniwalaan nila na diyan nananahan yung buhay ng isang hayop, ng isang nilalang. Kaya sagrado rin yung dugo. Kaya pag sumasamba sila sa Diyos, naghahandog sila ng alay sa Panginoon. Ang inihahandog nila yung taba ng hayop, lalo na nung tupa. At yung dugo, winiwisik, di nila kinakain yon kasi nga sagrado. Nangangahulugan ito ng buhay. At ang buhay, sa Diyos lamang yan. Siya ang may-ari ng buhay. Kaya nung sinabi ni Jesus, napapakamot na nga sila ng ulo dahil ipapakain ni Jesus laman niya at yung dugo. Bukod doon, yun yung mga bahagi na ipinagbabawal. Kaya nga nagtatanong-tanungan yung mga Hudyo, paano gagawin ito ni Jesus? Na ipapakain niya sarili niyang laman at dugo ng mga ipinagbabawal pa. Kaya nga nadoble yung dahilan para mag-alinlangan sila sa pagtuturo ni Jesus.
tungkol sa pagkaing nagbibigay buhay. Pero pinagdiinan ni Jesus na ang kumain ng aking laman, uminom ng aking dugo, ay magkakaroon ng buhay. Tayo, alam na natin yan, kung paano niya ibibigay yung kanyang laman at dugo. Naintindihan na natin yung Eucharistia. Dahil sa Eucharistia, tinatanggap natin mismong katawan at dugo ni Kristo. Si Jesus mismo. Kaya hindi na tayo masyadong nagtataka. Paano ipapakain ni Jesus yung laman niya at dugo? Alam natin ito ay sa Eucharistia. Saan yung tinapay at alak binibigay ni Jesus ang sarili niya, laman at dugo, para tayo ay magkaroon ng buhay. Pero ang kahulugan din nito, na sinasabi niyang ibibigay niya ang kanyang laman at dugo na pinananahanan ng buhay, ibibigay niya yung kanyang laman at dugo para mabuhay tayo, ang kahulugan din niyan yung intimate relationship kay Jesus. Yun ang bunga ng pagkain natin ng kanyang laman at dugo. Nananahan siya sa atin. Personal siyang magkakaroon ng relasyon sa iyo. Katulad ng relasyon natin sa mga minamahal natin. Yung minamahal mo sa buhay, lalo na yung asawa mo, nung nagkaroon kayo ng relasyon, binigay mo buhay mo sa kanya, buong buo. Yung mga mag-asawa, pwedeng sabihin na pag-aari nila ang isa't isa. Kaya nga bawal na sila makipagrelasyon sa iba. Kasi nga, ibinigay na nila ang kanilang buong sarili sa isa't isa. Ganong relasyon ang nagaganap sa ating Panginoon pag tinanggap natin siya sa kanyang laman at dugo. Ibig sabihin ay magkakaroon tayo ng intimate relationship, personal relationship, at relasyon ng pag-aalay ng kanyang buhay. Tayo rin inaalay natin buhay natin kay Jesus. Ang relihiyon natin, ang pananampalataya natin, ay hindi lang relihiyon ng bawal at hindi bawal gawin. Hindi lang ito religion of do's and don'ts. Yung religion natin, it is establishing a personal relationship with Jesus. Ito ay pakikipagrelasyon sa Kanya at pag-aalay ng buhay. Ito ang naranasan ni Saulo sa unang pagbasa natin. Si Saulo dito, si San Pablo yon. Yun yung isa niyang pangalan. At si San Pablo, inuusig niya yung mga Kristiyano dati, pinapapatay, hanggang tawagin siya ni Jesus. Yun yung tagpo sa ating unang pagbasa ngayon. At inanyayahan si San Pablo na magkaroon ng intimate relationship sa Panginoon. Kaya nga, inalay ni Jesus, ipinagkaloob ni Jesus, buhay niya kay San Pablo, at pinili siya upang mangaral ng mabuting balita, lalo na sa mga hentil. Pero bago siya naging tagapangaral, ay nagkaroon siya ng intimate relationship sa Panginoon. Kaya yun ang kahulugan, yung pagkukomunyon natin, yung komunyon, yung banal na komunyon, hindi lang ito isang commodity. Si Jesus yun. Panginoon ang ating tinatanggap. At tuwing magkukomunyon tayo, nire-renew natin yung ating personal relationship with Him. Kaya nga pag sinabi nating debosyon sa Eucharistia, debosyon sa banal na misa, ibig sabihin niyan, handa tayong pumasok sa isang pakikipagrelasyon sa Panginoon, kung saan ibibigay niya
buong sarili niya sa atin para mabuhay tayo, tayo rin iaalay din natin yung buhay natin sa Kanya. Pumapasok tayo sa isang pakikipagtipan. Pumapasok tayo sa pakikipagrelasyon. Parang nagkaroon ka ng kasintahan at asawa. Ganon ang nagaganap sa pagtanggap natin kay Jesus. Kaya yung kainin ang kanyang laman, inumin ang kanyang dugo, nagpapahiwatig ito ng pagbibigay ng buong sarili sa isa't isa. Buhay ang ating inaalay pag pumasok tayo sa pakikipagrelasyon sa Panginoon. Yung laman at dugo na kumakatawan sa buhay. At sa pagninilay natin patuloy ng aral ni Jesus sa tinapay ng buhay, matagpuan nawa natin yung mga sarili natin, nag-aalay ng buhay natin para sa Panginoon at para sa mga minamahal niya na ating pinaglilingkuran. Ang Panginoon din, asahan natin na patuloy niyang binibigay ang kanyang sarili sa atin. Lalo na tuwing nagdadasal tayo, nagninilay ng kanyang salita, at lalong-lalo na pag binibigay niya yung sarili niya sa banal na komunyon. Kaya mamaya, pag nagkomunyon ka, tandaan mo, hindi lang yan basta tinapay. Hindi lang yan ostya. Minsan nga may mga Katoliko, ay tumanggap ako ng ostya. Parang tumanggap ng pandesal. Hindi ostya ang tinatanggap natin. Ang tinanggap natin, si Jesus, ang Panginoon. Kaya wag lang nating sabihin, ay tumanggap ako ng ostya, na parang isang bagay. Hindi bagay ang tinatanggap natin sa banal na komunyon. Kung hindi persona ni Jesus, yung buhay at pag-ibig niya. Kaya pag nagkomunyon tayo mamaya, muli tayong pumasok sa pakikipagrelasyon kay Jesus kung saan inaalay natin buong buhay natin, buong buo, walang labis, walang kulang. Ibinibigay sa atin ng Ama ang kanyang anak bilang tunay na pagkain at tunay na inumin sa hapag na ito. Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng ating mga pangailangan sa pamagitan ni Kristo ang pinagmumulan ng bagong buhay. Ating itutugon sa bawat kahilingan, Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamagitan ng Eucharistia. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang simbahan naway lumago sa pagpapahalaga sa Eucharistia bilang tinapay ng buhay sa pamamagitan ng mas mataimtim na pagdiriwang na banal na misa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamagitan ng Eucharistia. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin walang bahala ang ating buhay pananampalataya. Bagkos, higit na manalig sa Diyos araw-araw kahit sa ating mga kahirapan at pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamagitan ng Eucharistia. Ang mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumago sa mga biyayang dulot ng patuloy na pagtanggap sa Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamagitan ng Eucharistia. Ang mga may sakit, naway palakasin ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikipag-isa ng kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon.
Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamagitan ng Eucharistia. Ang mga mahal natin sa buhay na yumao, naway magkamit ng buhay na walang hanggan na pinangako ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamagitan ng Eucharistia. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan. Muli nating alalahanin ang mga kapatid nating pinangakuan natin ng panalangin. Ipagdasal din natin ang mga kapatid nating nag-aalay ng misa na ito para sa kanilang partikular na intensyon. Amang nasa langit, binigay mo sa amin ang katawan at dugo ng iyong anak bilang pagkait inumin sa aming paglalakbay. Marapatin mo na sa aming pakikipag-isa at pakikipagrelasyon sa Kanya, kami ring lahat ay magkaisa bilang mga bahagi ng Kanyang katawan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo, ilalagay, tanggapin sa iyong kamay, alay namin, aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusanang kalugdan at kami gawin mong haing sa'yo'y laging nakalaan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako ay buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon,
iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait, inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikranangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit, alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Naritong kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinati, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay namin, handog naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na anang lubos sa mundong sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Masapatin sa kapwa mamaging
kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa naapi, at kanlungan ng bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatit inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. At pagsasalong walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na paikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos si pagdiwang ang huling hapunan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.